Handa ka na ba talagang magtanan sa akin, Ella? Oo naman, Robert. Magkita tayo sa lugar na pinag-usapan natin. Hintayin mo lang ako doon sa plaza at tiyak na darating ako doon. Itago niyo ako sa pangalang Ella, 27 years old at isang single mom. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang sarili kong karanasan at ang aking kapatid na si Kuya Robert. Taga Bulacan po ako. Galing po ako sa maayos na pamilya. Nagnenegosyo kasi ang aking mga magulang at nag-iisa nila akong anak. Yun po pala ay sa akala ko lang. Dahil solo lang ako, ay mahigpit sa akin ang aking mga magulang. Binawalan akong magnobyo hanggang sa hindi pa ako nakakatungtong sa edad na 18. Hindi naman iyon issue sa akin. Kasi kahit na marami naman akong manliligaw, ay hindi iyon issue sa akin. Ay hindi pa naman ako nagkakagusto sa isang lalaki. Not until nakilala ko si Robert, taga San Rafael, Bulacan. Samantalang ako naman ay taga San Miguel. Nakilala ko siya sa online. Nasa unang taon na ako noon ng kolehiyo. Nagpa-add lang ito sa akin sa FB. Nagwapuhan ako at in-accept ko naman. Unang beses pa lang kasing namasdan ko ang profile niya ay parang ang gaan-gaan na ng loob ko sa kanya. Nagpatuloy ang maganda naming komunikasyon through chatting at video call. Nang sumapit ang aking 17 kaarawan, ay nagpa siya ako makipagkita sa kanya. Nalingid sa aking mga magulang, sinabi ko lang sa kanila na makikipagkita ako sa aking best friend na si Liza. Dahil madalas naman kaming magkasama nito at minsan ay nakikitulog pa ako sa kanila. O ito naman ang nakikitulog sa amin. Sinundo ako ni Robert sa San Miguel at isinama ako nito papunta sa kanila. Ayon kay Robert, ang nagpapalaki sa kanya ay ang kanyang tiyahin. Ito rin ang nagpapaaral sa kanya. Nasa huling taon na siya noon ng kolehiyo. Wala ang tiyahin niya sa bahay, kaya napag-isa kaming dalawa. Doon may kaunting inihanda si Robert bilang advance celebration niya sa aking kaarawan. Kinabukasan, pero bago naman kami magkita, ay nagkakamabutihan na kami dalawa. Sinagot ko na siya kahit sa online lang. Kaya magkasintahan na kaming dalawa. At dahil dalawa lang kami sa bahay, ay may mga nangyari na hindi na namin napigilan pa. Naibigay ko kasi kay Robert ang sarili kong iningatan ng matagal na panahon. Hindi ko rin kasi mapigilan pa nang ipadama sa akin ni Robert ang mainit niyang mga labi at ang mga mapupusok niyang mga haplos o ay baguhan at unang pagkakataong nakaranas noon at nasiyahan ako sa kanyang mga ginawa sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili at naging napagbigay ako sa mga gustong mangyari ni Robert. Masakit man ang mga nararamdaman ko sa una, pero sa huli ay lumigaya din naman ako ng husto sa mga ginawa naming dalawa. Pero pagkatapos noon, saka ko lang natuklasan ang pagagising sa katotohanan na malalagot ako sa aking mga magulang. Kaya naiyak na lang ako, hinapo at pinatahan naman ako ni Robert. Nangako rin naman ito sa akin na anuman ang mangyari ay pananagutan niya ako. Wala naman daw siyang kasintahan, kundi ako lang ang mahal niya. At syempre, ako rin naman sa kanya. Halos 9:00 na ng gabi nang maihatid niya ako sa San Miguel. Nagmotor lang kami, pero syempre hindi niya naman ako maihahatid sa bahay namin. Ihatid niya lang ako sa paradahan ng tricycle. Iyon ang magandang simula ng pagmamahalan namin ni Robert. Tuwing may pagkakataon ay tumatakas ako sa mga magulang ko. Minsan, lumiliban pa ako sa klase para magkita kaming dalawa ni Robert. Sobra akong napamahal sa kanya. Naramdaman kong ganun din naman siya sa akin. Nakatapos na ng kolehiyo si Robert. At ako naman ay tutungtong na sa aking 3 taon sa kolehiyo.
nang maipasya ko na ipakilala siya sa aking mga magulang. Total naman, naka-18 anyos naman ako. Nung una ko siyang isinama sa bahay, wala doon ang aking mami. Nasa Baguio at kasama ang kanyang mga kumare. At pupunta din daw sa Sagada. Tinanggap naman siya ni Daddy sa bahay. Pinakitaan naman ng mabuti at kinilala rin naman ito ng husto. Magalang at mabait naman si Robert, kaya nagustuhan na rin siya ni Daddy. Buong akala ko ay wala nang hahadlang sa aming relasyong dalawa. Pero nang ikalawang beses na isama ko siya sa amin, ay kitang-kita ko ang pagkagulat ng mga mata sa aking ina. At ganun din naman si Robert. Nagulat na lang ako nang bigla niyang tawaging mami ang mama ko. At ganun din ang naging ekspresyon ng daddy ko. Sumambulat ang lihim ng aming pamilya. Wala na kasing nagawa si mami nang mag-usisa si daddy tungkol sa sitwasyon. Dahil bakit niya pinipilit na maghiwalay kami ni Robert at hindi daw kami maaaring magkaroon ng relasyon. Anak pala niya sa pagkadalaga si Robert. Itinago niya at pinaalaga sa isang malayong pinsan. Pero kilala siya ni Robert dahil sinusuportahan niya ito. Ayon kay Robert, nasa malayong lugar nakatira ang kanyang ina. Kaya hindi pa siya nito pinapakilala sa kanyang pamilya. Ganoon pala ang sitwasyon. Naghiwalay sila ng mami ko at si daddy dahil sa lihim ng aking ina na matagal na itinago sa kanya. Ang sabi nga ni daddy ay kaya niya namang tanggapin ang mami ko kung naging matapat lang ito sa kanya. Subalit, huli na ang lahat. Nagsisi man ito. Nakiusap din sa akin ang daddy ko na iwasan din si Robert. Sinubukan ko naman. Ilang beses kong sinubukan. Ngunit isa pang pangyayari ang hindi inaasahan. Sa patuloy ko kasing pakikipagkita sa kanya ng lihim, nasapul ako ni Robert. Nabuntis niya ako at hindi iyon matanggap ng daddy ko at inatake ito sa puso. Ang mami ko naman ay bumalik nung mamatay ang daddy ko. Muli na rin siyang tumira sa bahay namin. Ang hirap ng sitwasyon. Si mami naman ang pilit na pumipigil sa aming relasyon. Isang araw, ipinasya ko na lang na makipagtanan kay Robert. Ready ka na ba, Ella? Ang tawag pa sa akin ni Robert ng isang gabi. Oo, Robert. Basta hintayin mo lang ako sa plaza. At iyon na nga ay nakipagtanan ako sa kanya. Lumabas kami ng Bulacan at nakipagsapalaran sa Cavite hanggang sa maisilang ko ang aming anak. 1, 2, 3 taon kahit papaano naging maayos ang aming pagsasama. Subalit, parang andon palagi sa aming kaisipan na mali ang aming ginagawa dahil kaming dalawa ay magkapatid hanggang sa nakabuo kami ng isang pasya na kailangan na naming maghiwalay. Bumalik ako sa bahay, dala ang anak ko. Si Robert naman ay pumunta ng Maynila upang doon na magtrabaho. Kahit magkahiwalay na kaming dalawa, patuloy naman itong naging mabuti sa aming mag-ina. Hindi ko man kailangan, pero patuloy siyang nagpapadala ng sustento para sa akin at sa anak ko. Paminsan-minsan ay dumadalaw din ito sa amin. Pero tinanggap na namin sa aming mga sarili na kami ay magkapatid, kaya hindi na pwedeng ulitin namin ang mali naming ginawa. Ang medyo mahirap na lang nito ay yung ipaunawa sa anak namin na magkapatid ang kanyang mga magulang. Pansin ko naman na naging masaya na rin ang aking ina dahil nakatakas na ito sa lihim ng kanyang kahapon. Yun nga lang, hindi maalis sa puso ko na sisihin siya sa pagkawala ng aking ama dahil sa mga kamalian niyang nagawa. Sa ngayon ay parehas na kaming may karelasyon ni Robert at malapit na kaming ikasal sa mga partner namin.